Magandang gabi po sa inyong lahat. Samahan niyo ako sa pagpapatuloy ng pagbabasa ng aklat ng unang Samuel mula sa kabanatang 6 hanggang sa kabanatang 10. Bago tayo magbasa, tayo muna ay manalangin. Ama naming Diyos, sa gabing ito, tulungan niyo po kami at samahan sa aming pagbabasa ng iyong mga salita. Kasama ng aking mga kapatid na kasabay ko ngayong magbabasa. Higit niyo pong ipaunawa sa amin ang iyong mga salita. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Unang Samuel, kabanatang 6 at talatang 1. At ang kaba ng Panginoon ay napasalupain ng mga Filisteo na 7 buwan. At tinawag ng mga Filisteo ang mga saserdote at ang mga manghuhula na sinasabi, "Anong aming gagawin sa kaba ng Panginoon? Ipatalastas ninyo sa amin kung aming ipadadala sa kanyang dako." At kanilang sinabi, "Kung inyong ipapadala ang kaba ng Diyos ng Israel ay huwag ninyong ipadalang walang laman, kundi sa ano paman ay inyong ibalik siya na may handog ng dahil sa pagkakasala. Kung magkagayoy gagaling kayo at malalaman ninyo kung bakit ang kanyang kamay ay hindi humiwalay sa inyo." Nang magkagayoy kanyang sinabi, "Ano ang handog dahil sa pagkakasala na aming igaganti sa kanya?" At kanilang sinabi, 5 gintong bukol at 5 gintong daga ayon sa bilang ng mga pangulo ng mga Filisteo, sapagkat iisang salot ang napas sa inyong lahat at napas sa inyong mga pangulo. Kaya't kayo'y gagawa ng mga larawan ng inyong mga bukol at mga larawan ng inyong mga daga na sumira ng lupain at inyong bibigyan ng kaluwalhatian ng Diyos ng Israel, baka sakaling kanyang gaanan ang kanyang kamay sa inyo at sa inyong mga Diyos at sa inyong lupain. Bakit nga ninyo pinapagmamatigas ang inyong puso na gaya ng mga taga-Ehipto at ni Faraon na pagmatigas ang kanilang puso nang siya'y makagawa ng kahanga-hanga sa kanila? Di ba nila pinayaon ang bayan at sila yumaon? Ngayon nga'y kumuha kayo at maghanda kayo ng isang bagong karo at 2 bagong bakang gatasan na hindi napatungan ng pamatok, at ikabit ninyo ang mga baka sa karo at iuwi ninyo ang kanilang mga guya. At kunin ninyo ang kaba ng Panginoon at isilid ninyo sa karo, at isilid ninyo sa isang kahang nasa tabi niyon ang mga hiyas na ginto na inyong ibabalik sa kanya na pinakahandog dahil sa pagkakasala, at inyong ipadala upang yumaon. At tingnan ninyo kung umahon sa daan ng kanyang sarili hangganan sa Beth Semes. Ginawa nga niya sa atin ang malaking kasamaang ito, ngunit kung hindi, malalaman nga natin na hindi kanyang kamay ang nanakit sa atin, isang pagkakataong nangyari sa atin. At ginawang gayon ng mga lalaki at kumuha ng 2 bagong bakang gatasan at mga ikinabit sa karo at kinulong ang kanilang mga guya sa bahay. At kanilang inilagay ang kaba ng Panginoon sa karo at ang kaha na may mga dagang ginto at mga larawan ng kanilang mga bukol, at tinuwid ng mga baka ang daan sa Beth Semes. Sila'y nagpatuloy sa lansangan na umuungal habang yumayaon at hindi lumiko sa kanan o sa kaliwa. At ang mga pangulo ng mga Filisteo ay sumunod sa kanila hanggang sa hangganan ng Beth Semes. At silang mga Betsimita ay umaani ng kanilang trigo sa libis, at kanilang itiningin ang kanilang mga mata at nakita ang kaban at nangagalak sa pagkakita niyaon. At ang karo ay pumasok sa bukid ni Josue na Betsemita at tumayo roon sa kinaroroonan ng isang malaking bato, at kanilang biniyak ang kahoy ng karo at inihandog sa Panginoon ang mga baka na pinakahandog na susunugin. At ibinaba ng mga Levita ang kaba ng Panginoon at ang kaha na kasama niyaon na may silid ng mga hiyas na ginto at mga ipinatong sa malaking bato, at ang mga lalaki sa Betsemes ay naghandog ng mga handog na susunugin at naghain ng mga hain ng araw ding yaon sa Panginoon. At nang makita ng 5 pangulo ng mga Filisteo ay bumalik sa Ekron ng araw ding yaon. Verse 17. At ito ang mga bukol na ginto na ibinalik ng mga Filisteo sa Panginoon na pinakahandog dahil sa pagkakasala. Sa Asdod ay isa, sa Gaza ay isa, sa Askalon ay isa, sa Gath ay isa, sa Ekron ay isa. At ang mga dagang ginto ayon sa bilang ng lahat ng mga bayan ng mga Filisteo na nauukol sa 5 pangulo ng mga bayan na nakukutaan, at gayon din ng mga nayon sa parang sa makatwid bagay hanggang sa malaking bato na kanilang pinagbabaan ng kaba ng Panginoon, na ang batong iyon ay namamalagi hanggang sa araw na ito sa bukid ni Josue
na Beth-Simita. At sumakit ang Diyos sa mga tao sa Beth-Semes, sapagkat kanilang tiningnan ang loob ng kaba ng Panginoon sa makatwid bagay, pumatay siya sa bayan ng 70 lalaki at 50,000 tao. 70 lalaki at 50,000 tao. At ang bayan ay nanaghoy, sapagkat sinakta ng Panginoon ang bayan ng di kawasang pagpatay. At ang mga lalaki sa Beth-Semes ay nagsabi, sino ang makakatayo sa harap ng Panginoon dito sa banal na Diyos? At sino ang kanyang sasampahin mula sa atin? At sila'y nagsugo ng mga sugo sa mga tumatahan sa Kiriath Jearim na nagsasabi, ibanilik ng mga Filisteo ang kaba ng Panginoon, kayo magsilusong at iahon ninyo sa inyo. Chapter 7. At ang mga lalaki sa Kiriath Jearim ay nagsiparoon at iniahon ang kaba ng Panginoon at dinala sa bahay ni Abinadab sa burol at pinapagbanal si Eleazar na kanyang anak upang ingatan ang kaba ng Panginoon. At nangyari mula ng araw na itahan ang kaban sa Kiriath Jearim na ang panahon ay nagtatagal sapagkat naging 20 taon at ang buong sangbahayan ni Israel ay tumaghoy sa Panginoon. Verse 3. At nagsalita si Samuel sa buong sambahayan ni Israel na nagsasabi, kung kayo ibabalik sa Panginoon ng buo ninyong puso, ay inyong ngang alisin sa inyo ang mga Diyos na iba at ang mga Astarot at ihanda ninyo ang inyong mga puso sa Panginoon at sa Kanya lamang kayo maglilingkod at ililigtas niya kayo sa kamay ng mga Filisteo. Nang magkagayoy inalis ng mga anak ni Israel ang mga Baal at ang mga Astarot at sa Panginoon lamang naglingkod. At sinabi ni Samuel, pisanin ninyo ang buong Israel sa Mispa at idadalangin ko kayo sa Panginoon. At sila'y nagtitipon sa Mispa at nagsiigib ng tubig at ibinuhos sa harap ng Panginoon at nagsipag-ayuno ng araw na iyon at nagsabi, kami ay nagkasala laban sa Panginoon at naghukom si Samuel sa mga anak ni Israel sa Mispa. At nang mabalitaan ng mga Filisteo na ang mga anak ni Israel ay nagtitipon sa Mispa, nagsiahon laban sa Israel ang mga pangulo ng mga Filisteo, at nang mabalitaan ng mga anak ni Israel ay nangatakot sa mga Filisteo. At sinabi ng mga anak ni Israel kay Samuel, huwag kang tumigil ng kadadalangin sa Panginoon nating Diyos nang dahil sa atin upang iligtas niya tayo sa kamay ng mga Filisteo. Tandaan natin itong verse na ito. Chapter 7, verse 7. Verse 8. At kumuha si Samuel ng isang korderong pasusuhin at inihandog na buong handog na susunugin sa Panginoon. At dumaing si Samuel sa Panginoon dahil sa Israel at ang Panginoon ay sumagot sa kanya. At samantalang si Samuel ay naghahandog ng handog na susunugin, ay lumapit ang mga Filisteo upang makipagbaka laban sa Israel. Ngunit ang Panginoon ay nagpakulog ng isang malakas na kulog ng araw na iyon sa mga Filisteo at nilito sila at sila'y nangabuwal sa harap ng Israel. At ang mga lalaki sa Israel ay nagsilabas sa Mispa at hinabol ang mga Filisteo at sinaktan sila hanggang sa nagsidating sila sa Beth-car. Nang magkagayoy kumuha si Samuel ng isang bato at inilagay sa pagitan ng Mispa at ng Sen at tinawag ang pangalan niyaon na Ebenezer. When you say Ebenezer, makikita nyo mayroong asterisk. Ibig sabihin doon ay batong pangtulong. Kaya ang Ebenezer means batong tantulong. Tandaan natin to. Na sinasabi, hanggang dito'y tinulungan tayo ng Panginoon. So, ibig sabihin, hanggang dito'y tinulungan tayo ng Panginoon. Sa gayon, nagsisuko ang mga Filisteo at hindi na sila pumasok pa sa hangganan ng Israel at ang kamay ng Panginoon ay laban sa Filisteo lahat ng mga araw ni Samuel. At ang mga bayan na sinakop ng mga Filisteo sa Israel ay nasa uli sa Israel mula sa Ekron hanggang sa Gat at ang mga hangganan niyaon ay pinapaging laya ng Israel sa kamay ng mga Filisteo at nagkaroon ng kapayapaan sa pagitan ng Israel at ng mga Amoreo. At hinatulan ni Samuel ang Israel lahat ng mga araw ng kanyang buhay at siya naparoon na lumigid taon-taon sa Bethel at sa Gilgal at sa Mispa at hinatulan niya ang Israel sa lahat ng mga dakong iyon. At ang kanyang balik ay sa Rama sapagkat nandun ang kanyang bahay at do'y hinatulan niya ang Israel at siya'y nagtayo roon ng isang dambana ng Panginoon. 1 Samuel chapter 8. Ang bayan ay humingi ng hari. At nangyari nang si Samuel ay matanda na kanyang ginawang mga hukom sa Israel ang kanyang mga anak. Ang pangalan nga ng kanyang panganay ay Joel at ang pangalan ng kanyang ikalawa ay Abia at sila ay mga hukom sa Bir
Seba. At ang kanyang mga anak ay hindi lumakad sa kanyang mga daan, kundi lumingap sa mahalay na kapakinabangan at tumanggap ng mga suhol at sinira ang paghatol. Tandaan natin yon. Nang magkagayon, nagpipisan ang mga matanda ng Israel at naparoon kay Samuel sa Ramatha. At kanilang sinabi sa kanya, narito, ikaw ay matanda na, at ang iyong mga anak ay hindi lumalakad sa iyong mga daan. Ngayon nga'y, lagyan mo kami ng isang hari upang humatol sa amin, gaya ng lahat ng mga bansa. Ngunit hindi minabuti ni Samuel nang kanilang sabihing, bigyan mo kami ng isang hari upang humatol sa amin, at si Samuel ay nanalangin sa Panginoon. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, dinggin mo ang tinig ng bayan sa lahat ng kanilang sinasabi sa iyo, sapagkat hindi ikaw ang kanilang itinakwil, kundi itinakwil nila ako upang huwag akong maghari sa kanila. Tandaan natin yung verse ng 8:7. Ayon sa lahat ng gawa na kanilang ginawa mula ng araw na iahon ko sila mula sa Ehipto hanggang sa araw na ito, sa kanilang pag-iwan sa akin at paglilingkod sa ibang mga Diyos ay gayon ang ginagawa nila sa iyo. Ngayon nga'y dinggin mo ang kanilang tinig, gayon may tatanggi kang mainam sa kanila at ipakikilala mo sa kanila ang paraan ng hari na maghahari sa kanila. At isinaysay ni Samuel ang buong balita ng Panginoon sa bayan na humihingi sa kanya ng isang hari. Verse 11. At kanyang sinabi, ito ang magiging paraan ng hari na maghahari sa inyo. Kanyang kukunin ang inyong mga anak at kanyang ilalagay sa kanyang mga karo, at upang maging ang mga mangangabayo niya, at sila'y tatakbo sa unahan ng kanyang mga karo, at kanyang mga ihahalal sa kanya ng mga kapitan na lilibuhin at mga kapitan na lilimangpuin, at ang iba ay upang umararo ng kanyang lupa at umani ng kanyang aanihin at upang gumawa ng kanyang mga sangkap na pandigma at sangkap ng kanyang mga karo. At kanyang kukunin ang inyong mga anak na babae upang maging mga manggagawa ng pabango at maging mga tagapagluto at maging mga magtitinapay. At kanyang kukunin ang inyong mga bukid at ang inyong mga ubasan at ang inyong mga olibuhan sa makatuwid bagay ang pinakamabuti sa mga yaon upang mga ibigay sa kanyang mga lingkod. At kanyang kukunin ang 10 bahagi ng inyong binhi at ng inyong mga ubasan at ibibigay sa kanyang mga punong kawal at sa kanyang mga lingkod. Verse 16. At kanyang kukunin ang inyong mga aliping lalaki at babae at ang inyong pinakamabuting bataan at ang inyong mga asno at mga ilalagay sa kanyang mga gawain. Kanyang kukunin ang 10 bahagi ng inyong mga kawan at kayo magiging kanyang mga lingkod. At kayo'y dadaing sa araw na iyon dahil sa inyong hari na inyong pipiliin at hindi kayo sasagutin ng Panginoon sa araw na iyon. Ngunit tinanggihang dinggin ng bayan ang tinig ni Samuel at kanilang sinabi, hindi, kundi magkakaroon kami ng hari sa amin. Upang kami naman ay maging gaya ng lahat ng mga bansa at upang hatulan kami ng aming hari at lumabas sa unahan namin at ipakipaglaban ang aming pakikipagbaka. At narinig ni Samuel ang lahat ng mga salita ng bayan at kanyang mga isinaysay sa pakinig ng Panginoon. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, dinggin mo ang kanilang tinig at lagyan mo sila ng hari. At sinabi ni Samuel sa mga tao sa Israel, yumaon ang bawat isa sa inyo sa kani-kaniyang bayan. Chapter 9. Si Saul ay nagtanong kay Samuel, may isang lalaki nga sa Benjamin na ang pangalay Cis, na anak ni Abiel, na anak ni Seor, na anak ni Bikora, na anak ni Apia, na anak ng isang Benjamita, na isang makapangyarihang lalaki na may tapang. At siya may isang anak na lalaki na ang pangalay Saul, isang bata at makisig, at sa mga anak ni Israel ay walang lalong makisig na lalaki kaysa sa kanya. Mula sa kanyang mga balikat at hanggang sa paitaas ay lalong mataas siya kaysa sa sinuman sa bayan. At ang mga asno ni Cis na ama ni Saul ay nawala, at sinabi ni Cis kay Saul na kanyang anak, ipagsama mo ngayon ang isa sa mga bataan at ikaw ay tumindig at hanapin mo ang mga asno. At siya'y nagdaan sa lupaing maburol ng Ephraim at nagdaan sa lupain ng Salisa, ngunit hindi nila nangasumpungan. Nang magkagayoy nagdaan sila sa lupain ng Saalim at wala roon, at sila'y nagdaan sa lupain ng mga Benjamita, ngunit hindi nila nangasumpungan doon. Verse 5. Nang sila'y dumating sa lupain ng Zuph, ay sinabi ni Saul sa kanyang bataan na kasama niya, halina at bumalik tayo, baka walaing bahala ng aking ama ang mga asno at ang alalahanin ay tayo. At sinabi niya sa kanya, narito may isa pang lalaki ng Diyos sa bayang ito, at siya isang lalaking may dangal. Lahat ng kanyang sinasabi ay tunay na mangyayari. Ngayon pumaroon tayo, marahil ay masasaysay niya sa atin ang tungkol sa ating paglalakbay kung saan tayo paroroon.
Nang magkagayoy sinabi ni Saul sa kanyang bataan, "Ngunit narito, kung tayo'y pumaroon, ano ang ating dadalhin sa lalaki sapagkat naubos na ang tinapay sa ating mga buslo at wala na tayong madadalang kaloob sa lalaki ng Diyos? Anong mayroon tayo?" At sumagot uli ang bataan kay Saul at nagsabi, "Narito, mayroon ako sa aking kamay na ikaapat na bahagi ng isang siklong pilak. Iyan ang aking ibibigay sa lalaki ng Diyos upang saysayin sa atin ang ating paglalakbay." Nang una sa Israel, pagka ang isang lalaki mag-uusisa sa Diyos ay ganito ang sinasabi, "Halika, at tayo pumaroon sa tagakita, sapagkat yaon niyang tinatawag na propeta, ngayon ay tinatawag ng una na tagakita." Tandaan natin ang verse 999. Nang magkagayoy sinabi ni Saul sa kanyang bataan, "Mabuti ang sinasabi mo, halika, tayo pumaroon." Sa gayon na paroon sila sa bayang kinaroroonan ng lalaki ng Diyos. Samantalang inaahon nila ang ahunan sa bayan ay nakasalubong sila ng mga dalagang lumalabas upang umikib ng tubig at sinabi nila sa kanila, "Narito ba ang tagakita?" At sila'y sumagot sa kanila at nagsabi, "Siya'y nariyan. Narito, nasa unahan mo. Magmadali kayo ngayon sapagkat siya'y naparoon ngayon sa bayan, sapagkat ang bayan ay may hain ngayon sa mataas na dako." Verse 13. Pagkapasok ninyo sa bayan ay agad masusumpungan ninyo siya bago siya umahon sa mataas na dako upang kumain, sapagkat ang bayan ay hindi kakain hanggang sa siya'y dumating, sapagkat kanyang binabasbasan ng hain at pagkatapos ay kumakain ang mga inanyayahan, kaya nga umahon kayo, sapagkat sa oras na ito'y inyong masusumpungan siya. Verse 14. At sila'y umahon sa bayan at pagpasok nila sa bayan, narito, si Samuel ay nasasalubong nila na papaahon sa mataas na dako. Inihayag nga ng Panginoon kay Samuel isang araw bago si Saul ay naparoon na sinasabi, "Bukas sa ganitong oras ay susuguin ko sa iyo ang isang lalaki na mula sa lupain ng Benjamin at iyong papahiran siya ng langis upang maging pangulo ng aking bayang Israel. At kanyang ililigtas ang aking bayan sa kamay ng mga Filisteo, sapagkat aking tiningnan ang aking bayan dahil sa ang kanilang daing ay sumapit sa akin." Verse 17. At nang makita ni Samuel si Saul ay sinabi ng Panginoon sa kanya, "Narito ang lalaki na aking sinalita sa iyo. Ito nga ang magkakaroon ng kapangyarihan sa aking bayan." Nang magkagayoy lumapit si Saul kay Samuel sa pintuang bayan at sinabi, "Sinasamo ko sa iyo na sisihin mo sa akin kung saan nandoon ang bahay ng tagakita." At sumagot si Samuel kay Saul at nagsabi, "Ako ang tagakita. Humahon kang magpauna sa akin sa mataas na dako, sapagkat kakain kang kasalo ko ngayon. At sa kinaumagahan ay payayaunin kita at sasisihin ko sa iyo ang lahat ng mga nasa loob mo. At tungkol sa iyong mga asno na may 3 araw nang nawawala ay huwag mong alalahanin, sapagkat nasumpungan na. At kanino ang buong pagnanasa sa Israel, hindi ba sa iyo at sa buong sangbahayan ng iyong ama?" At si Saul ay sumagot at nagsabi, "Hindi ba ako Benjamita sa pinakamaliit na lipin ng Israel? At ang aking angkan ang pinakamababa sa mga angkan ng lipin ng Benjamin. Bakit nga nagsasalita ka sa akin sa ganitong paraan?" At ipinagsama ni Samuel si Saul at ang kanyang bataan, at ipinasok niya sila sa kabahayan, at pinaupo sila sa pinakapangulong dako sa gitna niyaong mga naanyayahan na may 30 katao. At sinabi ni Samuel sa tagapagluto, "Dalhin mo rito ang bahagi na ibinigay ko sa iyo, na siyang aking sinabi sa iyo, ilagay mo ito sa iyo." At itinaas nga ng tagapagluto ang hita at yaong nakapatong at inilagay sa harap ni Saul. At sinabi ni Samuel, "Narito, siya ngang itinago. Ilagay mo sa harap mo at iyong kanin, sapagkat iningatan sa takdang panahon na ukol sa iyo, sapagkat aking sinabi, aking inanyayahan ang bayan." Sa gayoy kumain si Saul, nakasalo ni Samuel ng araw na iyon. Verse 25. At nang sila ay makalusong sa bayan mula sa mataas na dako, siya ay nakipagpulong kay Saul sa bubungan ng bahay. At sila ay bumangon maaga at nangyari sa pagbubukang liwayway na tinawag ni Samuel si Saul sa bubungan na sinasabi, "Bangon, upang mapagpaalam kita." At si Saul ay bumangon at lumabas kapwa sila, siya at si Samuel. At nang siya'y lumalabas sa hangganan ng bayan, ay sinabi ni Samuel kay Saul, "Sabihin mo sa bataang magpauna sa atin." At siya'y nagpauna, ngunit tumigil ka sa oras na ito upang maiparinig ko sa iyo ang salita ng Diyos. Last chapter 10. Binuhusan ni Samuel si Saul ng langis upang maging hari.
Nang magagayoy kinuha ni Samuel ang sisidla ng langis at ibinuhos sa ulo niya at hinagkan niya siya at sinabi, "Hindi ba ang Panginoon ang nagpahid sa iyo ng langis upang maging prinsipe ka sa kanyang mana? Pag hiwalay mo sa akin ngayon ay masusumpungan mo nga ang 2 lalaki sa siping ng libingan ni Raquel sa hangganan ng Benjamin sa Salsa at sasabihin nila sa iyo, ang mga asno na iyong hinahanap ay nasumpungan na at narito niwalang bahala ng iyong ama ang mga asno at ang inaalaala ay kayo na sinasabi, paano ang aking gagawin sa aking anak? Kung magpapatuloy ka mula roon at darating ka sa ensina ng Tabor at masasalubong ka roon ng 3 lalaki na inaahon ang Diyos sa Bethel. Ang isa'y may 3 batang kambing at ang isa'y may dalang 3 tinapay at ang isa'y may dalang 1 balat na sisidla ng alak. Verse 4, at babatiin ka nila at bibigyan ka ng 2 tinapay na iyong tatanggapin sa kanilang kamay. Pagkatapos ay darating ka sa burol ng Diyos na nandoon ang 1 pulutong ng mga Filisteo at mangyayari pagdating mo roon sa bayan na makakasalubong ka ng 1 pulutong ng mga propeta na lumulusong mula sa mataas na dako na may salteryo at pandireta at flauta at alpas sa harap nila at sila'y magsisipang hula. At ang Espiritu ng Panginoon ay makapangyarihang sasayo at manghuhula kang kasama nila at ikaw ay magiging ibang lalaki. At manunawa na pagka ang mga tandang ito ay mangyari sa iyo na gawin mo ang idudulot ng pagkakataon sapagkat ang Diyos ay sumasa iyo. At ikaw ay lulusong na una sa akin sa Gilgal at narito lulusungin kita upang maghandog ng mga handog na susunugin at maghain ng mga handog na tungkol sa kapayapaan. 7 araw na maghihintay ka hanggang sa ako'y pumaroon sa iyo at ituro sa iyo kung ano ang iyong gagawin. At nangyaring gayon, na nang kanyang matalikdan na iwan niya si Samuel ay binigyan siya ng Diyos ng ibang puso at ang lahat ng tandang yaon ay nangyari sa araw na yaon. Verse 10, at nang sila'y dumating doon sa burol, narito 1 pulutong ng mga propeta ay nasasalubong niya at ang Espiritu ng Diyos ay makapangyarihang sumasa kanya at siya'y nanghula sa gitna nila. At nangyari na makita siya ng lahat na nakakakilala sa kanya ng una, narito siya'y nanguhulang kasama ng mga propeta at nagsalitaan ng bayan. Ano itong nangyari sa anak ni Cis? Si Saul ba ay nasa gitna rin ng mga propeta? At isang tagadakong yaon ay sumagot at nagsabi, at sino ang kanilang ama? Kaya't naging kawikaan, si Saul ba ay nasa gitna rin ng mga propeta? At nang siya'y makatapos ng panghula, siya'y sumampa sa mataas na dako. At nang siya'y makatapos 14. At sinabi ng amain ni Saul sa kanya at sa kanyang kabataan, saan kayo naparoon? At kanyang sinabi, upang hanapin ang mga asno. At nang aming makita na hindi mga sumpunga, naparoon kami kay Samuel. At sinabi ng amain ni Saul, isinasamo ko sa iyo na sisihin mo sa akin kung ano ang sinabi ni Samuel sa iyo. Verse 16, at sinabi ni Samuel sa kanyang amain, sinabi niyang maliwanag sa amin na ang mga asno ay nasumpungan na, ngunit tungkol sa bagay ng kaharian na sinalita ni Samuel ay hindi niya isinaysay sa kanya. At tinipon ni Samuel ang bayan sa Panginoon sa Mispa. At sinabi niya sa mga anak ng Israel, ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, iniahon ko ang Israel mula sa Ehipto at pinapaginlaya ko kayo sa kamay ng mga taga-Ehipto at sa kamay ng lahat ng mga kaharian na pumighati sa inyo. Ngunit itinakwil nyo sa araw na ito ang inyong Diyos na siyang nagligtas sa inyo sa lahat ng inyong kasakunaan at mga kapighatian at sinabi niyo sa kanya, hindi, kundi ilagyan mo kami ng isang hari hanggang ngayon. Hanggang ngayon nga'y humarap kayo sa Panginoon ayon sa inyong mga lipi at ayon sa inyong mga libo-libo. Sa gayoy pinalapit ni Samuel ang lahat ng mga lipi at ang lipi ni Benjamin ang napili. At kanyang inilapit ang lipi ni Benjamin ayon sa kanyang mga angkan at ang angkan ni Matri ay siyang napili at si Saul na anak ni Cis ay siyang kanapili, ngunit nang kanilang hanapin siya ay hindi nasumpungan. Kaya't kanilang itinanong uli sa Panginoon, may lalaki pa bang paririto? At ang Panginoon ay sumagot, narito siya'y nagtago sa mga kasangkapan. At sila'y tumakbo at kinuha nila sila roon at nang siya'y tumayo sa gitna ng bayan ay mataas siya kaysa sino man sa bayan mula sa kanyang mga balikat at paitaas.
At sinabi ni Samuel sa buong bayan, nakikita ba ninyo siya na pinili ng Panginoon na walang gaya niya sa buong bayan? At ang buong bayan ay sumigaw at nagsabi, mabuhay ang hari. So, si Saul ang unang hari ng Israel. Nang magagayo sinaysay ni Samuel sa bayan ang paraan ng kaharian at isinulat sa isang aklat at inilagay sa harap ng Panginoon at pinayaon ni Samuel ang buong bayan na pinauwi bawat tao sa kanyang bahay. Verse 26. At si Saul man ay umuwi sa kanyang bahay sa Gabaa at yumaong kasama niya ang hukbo na ang kanilang mga kalooban ay kinilos ng Diyos. Ngunit sinabi ng ilang hamak na tao, paanong ililigtas tayo ng taong ito? At kanilang niwalang kabuluhan at hindi nila dinalhan ng kaloob, ngunit siya'y hindi umimik. Kaya natapos na natin ang chapter 10 ng unang Samuel. Praise the Lord, tayo manalangin. Salamat po sapagkat alam namin na sinamahan mo kami sa aming pagbabasa ng aklat ng Samuel. Ingatan niyo po kami at patuloy niyo pong pagpalain ang aming pagbabasa ng iyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Praise the Lord.